Hello, nabasa ko lang tong sa usapang insurance. Bakit daming bash sa BUL? Ang ganda kaya ng BUL nung nawalan ako ng work at walang mabayad sa insurance ko. Protected pa din ako dahil sa fund value. Na-cover niyang years na di ako makapagbayad. Ang laking help kaya. So, yun guys. Sa personal experience ko, tama naman siya. Kasi pag BUL is medyo mahal ang premium. So, yan nga po. Sign muna natin ang mga comment ng mga nandoon sa group. So, yan. Meron siguro mga financial advisor dyan. Mahina daw ang fund value. Ano yung insurance na yan kung di naman magagamit, kung patay na yung kabayo. Yan. So, ang BUL kasi is hindi siya investment. Siya ay variable unit link. So, mix siya ng investment saka ng insurance. Saka may mga sabi-sabi na yung unang first to 3 years is may commission talaga yung agent doon, yung financial advisor nyo. Saka yun guys, may mga insurance na may quota talaga yung financial advisor. So pag hindi nila na-meet yung quota, pwede silang matanggal. So ayoko na lang mag-mention guys ng kung anong insurance yun. So, kanya-kanyang yan, pananaw. So, yan. Gusto nyo pang check. Skip. So, marami kasing charges between 1 to 3 years nga nung BUL na nagbabayad kayo. So, yun nga, hindi rin totoo yung after sabi nila na 10 years lang siyang babayaran, hindi rin. Kasi kung halimbawang patulad ko naka 3 times na akong nakapag-withdraw, syempre lumilit yung fund value niya. So, kapag natapos ko ika 10 years, so 2016 ako kumuha, 2025 na ngayon, malapit na akong mag 10 years. So, umabot ng yung last na withdrawal ko nung umuwi ako is naka 100,000 din. Nung una 24, pangalawa 80, pangatlo yun ngayon 100,000. Kada umuwi ako, nagwi-withdraw ako kasi ang gusto ko is habang buhay pa ako ma-withdraw ko, mapakinabangan ko yung pera ko. Para kasing sa insurance ay tinuturuan kayong mag-ipon, disiplina na mag-ipon. Kasi mapipilitan kang magbayad dahil nga meron kang meron kang bill every quarter. So yung akin kasi is quarterly. So yung sa akin nung kinuha ko is 39 years old pa lang ako noon, ngayon ay 45 na ako. So 16,750 yung quarterly. So sa insurance kasi yung sabihin ko na yung Sun Life ko is yung base amount is nadodouble yung Sun Maxi Link Prime, Maxi Prime, parang ganun, nadodouble siya. So yung insurance ko na yun is na-double siya. So, ganun guys, ayan yung aking yung Sun Maxi Link Prime, yun yung times 2 ng base amount. Bawa, 500,000, may base, magiging 1 million. Yung dalawa is traditional yan. Yun nga lang ang problema pag term insurance, parang traditional or whole life. Pag halimbawa hindi ka nakabayad, like nung nangyari sa akin, nakakalimutan kong bayaran, last na payment ko is March. Nag-lapse yung insurance ko. So, kailangan mong i-reinstate. Kailangan healthy ka. May form na akong nag-fill out ako ng form. So, yun. Kaya yan. Dapat premium paying ang status niyan. So, ano nga sa inyo, kung BUL or term insurance, na sa inyo yan. Depende sa mga kailangan ninyo. Pag bata pa kayo, mas mura ang premium. Pag matanda na kayo, is mahal syempre. So, kung marunong naman kayo sa investment, so why not term insurance na lang kunin ninyo. Pero syempre, kaya nga sinabing term is for 15 years ka lang insured. Pag hindi ka na nagbayad, it's either tapon na yon or baka may fund value ka makuha. Pero sa BUL kasi, as long na nagbabayad ka, enforce yung insurance mo, insured ka. Nabawa ako, 500,000 insured yan. Nabawa, tiga 500,000 yan. So, may mangyari man sa akin, yung pamilya ko as a breadwinner, so hindi sila iiyak pag ako. May siguro iiyak din, pero yun nga, dahil may makuha sila, so parang
support ako din sa kanila habang wala na ako. So yun lang guys, sana nakatulong sa pagdesisyon nyo. Salamat.